Napakuyo mang kamao ni Patricia nang sa pangalawang pagkakataon, nakita niya ang polo ng asawa niya si Victor na may lipstick sa kwelyo nito. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa Victor. Sa oras na malaman kong totoong hinala ko na may ibang babae ka, baka hindi na ako makapagtimpi. Galit na sambit ni Patricia sa kanyang sarili. Hindi mapakali si Patricia at kating-kati na siyang tanungin ng asawa tungkol sa nakita niya sa polo nito. Palagi ka nalang late kung umuwi galing sa trabaho, Victor. Nag-overtime pa kasi ako, Patricia. Katuwiran ni Victor sa asawa niyang si Patricia. Halos 2 taon ang kasal si Victor at Patricia at unti-unting napansin ni Patricia ang panlalamig ng kanyang asawa. Pinaalam mo sana sa akin. Ugaliin mo namang mag-update sa akin. Hindi na tayo live-in partner, Victor. Mag-asawa na tayo. Pwede ba, Patricia? Bukas mo na ako bungangaan. Pagod ako. Maraming pinatapos ang manager namin sa team. Sinong hindi magbubunga nga? Kung ganyan ka palagi, parati kang late kung umuwi. Pero ni minsan wala akong natanggap na text message galing sa'yo. Para man lang malaman kung late ka makakauwi. Hindi yung pinag-aantay mo pa ako. Sinabi ko bang hintayin mo ako? May spare keys ako, Patricia. Kaya kong pumasok sa bahay na to kahit hindi mo na ako hintayin pa. Gumagawa ka lang na rason para may pag-awayan tayo eh. Rinding-rindi na ako sa bunganga mo. Nakatikim naman ng malakas sa sampal si Victor galing kay Patricia. Ngayon naririndi ka na? Hindi ako magkakaganito kung wala akong napapansin sa'yo, Victor. Garal-galang boses na sigaw ni Patricia. Ano bang problema mo, ha? Bakit ka nananakit? Inaano ka ba? Puro ka nilang inarte, Patricia. Hindi ka naman ganyan dati, ha? Kahit maliit ako na uwi, wala akong natatanggap na reklamo galing sa'yo. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo, Victor? Baka sakaling masagot lahat ng katanungan dyan sa kokote mo. Nang akmang pagbubuhatan na ng kamay ni Victor si Patricia, ay siya nitong nasalag at nanginginig na binalibag. Huwag na huwag mong susubukang saktan ako, Victor. Baka hindi mo gugustuhin ang sunod kong magawa sa'yo. Pigil ang galit na lumabas si Victor ng bahay at galit na lumulan sa sasakyan paalis. Naiwan si Patriciang nanginginig at nanghihina at naupo na lamang sa sahig. Hindi itong pinangarap kong pamilya kasama ka, Victor. Hindi ko na alam ang nangyayari sa iyo. Maluhaluhang sambit ni Patricia. Diyos por santo, Patricia! Anong nangyari sa iyo? Bakit mo ako pinapunta ng gantong oras? Beauty rest ko na sana. Pasensya na, Ninita. Wala na kasi akong ibang malalapitan eh. Ikaw lang naman ang kaibigan ko dito sa Manila. Ano bang nangyari? Bakit namumugtong mga mata mo? Nag-aaway ba kayo ni Victor? Hindi ko na kasi alam ang gagawin, Nita. Hindi ko na makontrol ang sarili ko. Nag-iba na si Victor, pero hindi ko alam kung anong dahilan. Agad namang niyakap ni Ninita si Patricia. Si Ninita ay nakilala ni Patricia nang minsan siyang maging barista at kalaunan naging kaibigan niya. Kaya ba tinawagan mo ako? Bakit hindi mo prangkahin ang asawa mong yun? Hindi masasagot lahat ng tanong na meron sa isip mong, Patricia, kung hindi ka magtatanong. Kahit naman tanungin ko si Victor, hindi naman siya aamin sa akin, Ninita. Aamin saan? Sa halos gabi-gabing late na umuwi si Victor. Marami ako napansin sa kanya. May mga gabing umuwi siyang may lipstick ang liig niya. Nang tinanong ko siya kung paano siya nagkaroon nun, ang sagot niya, napagtripan siya ng katrabaho niyang bakla. At naniwala ka naman, Patricia? Oo, dahil kilala ko si Victor. Hindi niya magagawang lokohin ako. Lahat ng tao, Patricia, nagbabago, lalo na kung natutokso. Hindi ko alam, Ninita. Gusto ko pa rin ng sapat na pruweba para mapatunayan kung tama nga ang hinala ko. Na ano? Na naglolo kong asawa mo? Tiyak totoo yung hinala mo. Hindi ka magkakaganyan kung walang ginagawang kalokohan si Victor, Patricia. Napayuko na rin si Patricia at muling napahigbi. Hindi ko alam ang gagawin sa oras na malaman ko na niloloko nga ako ni Victor, Ninita. Baka mapatay ko siya kasama ang babae niya. Diyos mayo ka, Patricia. Magiging murderer ka na. Pero gusto ko yung mindset mo, ha?
Masyadong palaban. Hindi ko hahayaan ng sarili ko na magpatalo sa emosyon ni Nita. Mahal ko si Victor, pero hindi ibig sabihin nun kailangan ko nang magbulag-bulagan din sa pagmamahal. Sa 2 taon naming pagsasama bilang mag-asawa, ngayon niya lang pinaramdam sa akin na mag-isa na lang ako at hindi ko na kailangan isang katulad niya. Mabuti na lang talaga at wala pa kayong anak, Patricia, dahil kung nagkataong meron, kawawang magiging anak niyo dahil sa asawa mong yun. Hindi naman big deal sa akin kung may anak na kami. Kaya ko namang buhayin mag-isang anak ko. Hindi ko kailangan ng isang tulad niya. So, anong plano mo? Paano mo huhulihin ang asawa mo? Mahirap hulihin ng taong ayaw magpahuli, Patricia. Magagawin ko ng paraan niya ni Nita. Sa ngayon, kailangan ko munang pagplanuhan. Makalipas ang ilang araw, naging maayos muli ang relasyon ni Victor at Patricia. Humingi ng tawad si Victor na sinagawa niyang pagsigaw sa asawa. Ngunit gayon pa man, hindi na maalis kay Patricia ang pagdududa sa kanyang asawa. Pinalitan mo ng password ang cellphone mo, Victor? Oo nga pala. Pinapakilaman kasi kanina ng mga katrabaho ko, mahal eh. Akin na at bubuksan ko. Sabihin mo na lang password sa akin, Victor. Asawa mo ako, remember? Sige mahal. Ngunit agad na tumunog ang cellphone ni Victor na agad na kinataranta nito. Dali-daling pumasok sa CR si Victor na kinainis ni Patricia. Ang lakas siyang magloko, harap-harapan pa. Angil niya sa kanyang sarili. Pasensya na mahal ah. Yung client kasi namin yung tumawag kaya nataranta ako. Wika ni Victor nang makalabas ito ng CR. Kaya sa CR mo kinausap? Oo. Itong cellphone ko. Tinanggal ko na rin ang password ngayon. Ngumiti ng pegi si Patricia at umiling. Hindi na. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho, Victor. Alis na ako. Kung ganoon hintayin mo na lang ako. Ihatid kita. Tumango na lang si Patricia. Nang maihatid siya ni Victor sa tapat ng coffee shop kung saan pag-aari ni Patricia at ni Nita, agad siya nagpaalam. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, Victor. Saad ni Patricia bago tuluyang pumasok ng shop. Mukhang bati na kayo ng hilaw mong asawa, no? Oo, pero hindi ibig sabihin nun. Titigil na ako sa paghahanap ng ebidensya ni Nita. Nabuti naman kung gano'n. Malapit na rin ang kaarawan ni Victor. Oo nga, at sisiguraduhin ko na sa mismong kaarawan niya may malaking pasabog akong maihahanda. Natawa naman sila pareho sa sinabi ni Patricia at agad na tumungo sa counter para magsimulang magtrabaho. Good morning, Sir Joseph. Anong sayo? Espresso pa rin, Patricia. Pakidala lang sa table ko. Noted, sir. Para kay Sir Joseph ba yun, Patricia? Oo. Bakit? Ako na maghahatid sa table niya. Napaismid naman si Patricia dahil sa sinabi ng kaibigan ng sinita. Kinuha sa kanya ang hawak ng espresso. Sandaling natigil si Patricia nang pumasok sa shop si Victor habang nakangiti sa kanya. What are you doing here, Victor? Gusto ko ng kape, mahal. Pwede mo ba akong ipagtimpla? Tumango naman si Patricia, ngunit napahinto pa siya nang muli niyang makita ang lipstick sa polo ni Victor. Ngunit mas lalo pa siyang nagngit-ngit sa galit nang pagbalik niya sa table ni Victor. Nakita niya itong nakangiti habang may ka-text. Heto ng kape mo, Victor. Ang bilis mo naman. Bakit? Anong gusto mong gawin ko? Isang dekada kong titimplahin ng kape mo? Kapag tapos ka na, bumalik ka sa trabaho mo. Anas ni Patricia at padabog na bumalik sa counter. Hindi yun pinansin ni Victor at sumimsim na lamang ng kape. Ngunit nagulat si Patricia nang lumapit si Victor sa regular customer nilang si Joseph at tinawag itong sir. Boss mo si Sir Joseph, Victor? Oo, Ninita. Siyang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Umawang naman ang labi ng kaibigan ni Patricia na si Ninita. Nang makalis si Victor, agad na lumapit si Patricia sa table kung nasan nakaupo si Ninita at Joseph. Uy, Patricia. Akala ko hindi ka nalalapit dito. Darag na ako nitong si Ninita eh. Ala, bakit Sir Joseph? Anong ginawa sa'yo ni Ninita? Pinipilit ka ba niyang pakasalan siya? Naku, huwag kang maniwala dyan, sir.
Hinampas naman siya ni Ninita. Syunga ka talaga, Patricia. Tinatanong ko lang si Sir kung totoong CEO siya. Hindi kasi halata eh. Siraulo ka talaga. Pero, Sir, totoo bang empleyado mo si Victor? Oo. Bakit? Paano yung nakilala si Victor? Kaibigan niyo rin siya? Opo, Sir. Napating si Patricia kay Ninita nang itong sumagot kay Joseph. Huy, anong pinagsasabi mo dyan? Bulong pa ni Patricia sa kanyang kaibigan. Heto ang sagot sa mga tanong mo, Patricia. Bulong sa kanya pabalik ni Ninita na siyang dahilan ng pangngiti ni Patricia ng napakalaki. Opo sir. Kaibigan po namin si Victor. Pagsang-ayon niya pa kay Ninita. Talaga? So, kilala niyo rin si Dolores? Dolores, sir? Sino po yun? Isa rin sa empleyado ko. Binabantayan ko kasi yung kilos ng dalawa eh. Usap-usapan kasi sa kumpanya na may relasyon si Victor at si Dolores. Bago na hindi pwede dahil yan ang nasa policy ng kumpanya ko. Sigurado po ba kayo dyan, sir? Oo, Patricia. Maraming beses nang nag-complain ng mga empleyado ko sa department kung saan naka-assign si Dolores at Victor. Maraming nagsusumbong sa akin pero hindi ko pa sila basta-basta matatanggal dahil wala rin akong sapat na ebidensya. Hindi naman sila mahagip ng CCTV camera. Napatingin si Patricia kay Ninita at umaasang makakuha siya ng sign para ipagtapat kay Joseph ang tunay nilang relasyon ni Victor. Nakita niyang pagtango ni Ninita. Ang totoo po niyan, sir. Asawa ko po si Victor. I knew it. Po? Paano niyo nalaman, sir? Naguguluhang tanong ni Patricia. Tahimik rin na nakikinig si Ninita. I've checked his background and saw your picture together. Naka-attach yun. That's why hindi ako naniniwala na may relasyon pa si Victor sa iba sa kumpanya ko. Ang totoo, sir, matagal na po ako naghihinala na may ibang babae si Victor. Bakit hindi mo kumpuntahin? Kung matagal mo na pinaghihinalaan, dapat nagtanong ka na, Patricia. Hindi ganun kadali yun, sir. Lalo na kung wala akong sapat ebidensya. Hindi naman sapat ebidensya yung mga lipstick na nakikita ko sa leg niya or sa polo niya. Dahil lahat ng yun, naggagawa niya ng palusot. Alam ko rin po kasi na may bakla siyang katrabaho, kaya hinayaan ko na lang. Sa bagay, pero dapat tinanong mo pa rin. Nakumpronta ko na po yung palaging late niya kung umuwi at nag-away lang kami. Kaya kailangan ko pa rin ng sapat na ebidensya para wala na siyang kawala. Kung makikipagtulungan ba ako sa'yo, sigurado bang mahuli natin siya, Patricia? Hindi lang huli, sir. Tiyak sasabog sa gulat ng lahat kung tutulungan mo ako. Kating-kating ako mahuling babae ni Victor. At kating-kating rin ako ipatikim sa kanila kung paano ako magalit. Deal. Maghahanap ako ng mga larawan na isinend sa akin ng mga empleyado ko at ibibigay ko sa'yo. Pero ang tanong, kailan natin gagawin ang paghuli? Hala, may ideya ako, Patricia. What if magpa-party ka sa karawan ni Victor? I mean, hindi naman bonggang party. Imbitahan mo lang lahat ng katrabaho ni Victor. Dahil sure akong pupunta doon ang kabit niya. Kahit pa sa bahay niyo yun. Singit naman ni Ninita. Good idea, Ninita. Ano, okay na ba Sir Joseph? Tanong ni Patricia kay Joseph na napapaisip pa at bahagyang ngumiti. Sige, sa makalawa ng birthday ni Victor, diba? Yes, sir. Mamaya kakausapin ko siya. Sure naman akong papayag yun. Hambog yun eh. Natawa naman silang lahat dahil sa sinabing yun ni Patricia. At kalaunan, nagkasundo silang tatlo para sa operation hulihin si Victor at ang kabit nito. Kinagabihan, matyagang hinintay ni Patricia si Victor na makauwi. Napataas pa ang kilay niya nang hindi to late umuwi. Good evening, mahal. Hindi ako nag-overtime ngayon. Baka makasabay kitang kumain ng dinner. Bunga ni Victor kay Patricia at bahagya pang humalik sa pisngi nito. Evening, Ren. Diretso ka na sa kusina at maghahandaan ako ng makakain natin. Magbibihis lang ako. Paalam ni Victor. Bumuntong hininga naman ng malakas si Patricia nang maamoy niyang pabango ng babae na dumikit sa katawan ni Victor. Konting-konti na lang, Victor. Magtatagpo ng nandas namin ng kabit mo.
Bulong ni Patricia sa kaning sarili. Ayos ka na ba, Patricia? Mukhang hindi ka yata mapakilis ka na uupuan mo ah. May masakit ba sa'yo? Wala naman eh. May gusto sana akong sabihin, Victor. Ano yun, mahal? Di ba birthday mo na sa makalawa? Ano kaya kung magkaroon tayo ng maliit na selebrasyon? Anong ibig mo sabihin? Magluluto ako ng marami, Victor. Ipaghahanda kita. Pwede mong imbitahan ang lahat ng katrabaho mo para naman masayang kaarawan mo. Nakangiting sabi ni Patricia. Huwag na, mahal. Gastos lang yan. Pero Victor, once in a year lang naman kung gumastos tayo para sa birthday natin, di ba? At saka, ikaw naman ang gumastos ng birthday ko. Kaya hayaan mo akong makabawi sa'yo. Ginawa lahat ni Patricia para mapapayag si Victor. Kahit hindi niya gustong lambing-lambingin pa ito, ay wala siyang choice. Ito lang paraan para mahuli niya ang kabit ng kanyang asawa. Sige na nga. Kung hindi lang kita mahal, Patricia. Ay, iimbitahan ko ba lahat ng katrabaho ko? Katulad ng sinabi mo, tama ba? Oo, tama. Salamat, mahal. Hayaan mo. At hindi magsisi ang mga katrabaho mo na dadalo sa birthday mo. Bobonggahan ko. Napangisi pa si Patricia ng ibang plano ang nasa isip niya. Plano kung saan siguradong ikakagulat ng asawa niya. Kinabukasan, agad binalita ni Patricia kay Ninita ang napag-usapan nila ni Victor. Tuwang-tuwa pa si Ninita at excited na sa mangyayari para sa karawan ni Victor. Narinig ko rin na imbitado lahat ng empleyado ko. Pero hindi ako inimbitahan ni Victor. Baka Sir Joseph hindi lang kayo mahagilap. Pero kahit hindi kayo imbitado ni Victor, imbitado naman kita, kaya wag kang mag-alala. I agree. Baka rin takot sa'yo, Sir Joseph. Siyempre, nakakaramdam na siguro si Victor na alam mo na kumeki-ranking siya sa kapwa niyang empleyado kahit bawal. Pagsang-ay naman ni Ninita sa sinabi ni Patricia. Napaismid naman si Joseph at nilabag ang malitrato kung saan makikita ang panloloko na ginagawa ni Victor kay Patricia. Iyan ang Dolores? Di hamak na maganda ako dyan. Peki pang ngumiti si Patricia pero sa loob-loob niya, gusto niya nang sumabog sa galit. Oo, balitaan niyo na lang ako bukas kung anong gagawin niyo ha. At text mo lang sa akin yung address ng bahay niyo. Sige, salamat Sir Joseph. Dumating ng araw na pinakahihintay ni Patricia. Ngunit mabigat ang pakiramdam niya. Kahit kasi balibalik ta rin ang mundo, minahal niya pa rin si Victor at hindi niya aakalaing magagawa siya nitong lokohin. Kalma ka lang Patricia ha. Lilipas yun ang lahat. Huwag mo lang palipasin ang galit sa manloloko mong asawa at sa kabit niya. Ilabas mo lahat ng galit mo sa kanila. Mabigat pa rin sa dibdib ni Nita. Ilang oras na lang, makikilala ko ng babae ni Victor. At hindi sa akin okay na manakit ang kapwa ko babae. Pero hindi ko rin kayang saktan ako ng kapwa ko babae. Gawin mo kung ano nararapat, Patricia. Alam mo naman na yan. Basta tandaan mo, nasa likod mo lang ako kung kailangan mo ng rest back ha. Sira ulo, hindi na. Kaya ko naman ang pamagay ng pagmumukha ng babae niya eh. Natatawang sabi pa ni Patricia. Kinagabihan, masayang nagsimula ang malit na selebrasyon. Walang mapaglagyan ng saya sa puso ni Victor, habang si Dolores naman ay hindi na makapaghintay na ilabas ang regalo niya para kay Victor. Tahimik namang nakamasi si Patricia at Ninita sa nagkakasiyahang mga tao sa backyard ng bahay nila Patricia. Lihim pang napangisi si Patricia nang sandaling ilabasan ni Dolores ang regalo nito para kay Victor. Yan ba ang Dolores ha, Patricia? Tingin ko oo. Siyang may hawak ng money cake eh. Sabi kasi ni Sir Joseph, ang regalo raw ni Dolores para kay Victor ay money cake. Ano naman ang pinagmumukha niya sa'yo? Na mapera siya? Naku Patricia, huwag kang magpapatalo. Kabugan mo. Hindi na Ninita. Manood ka na lang. Yes, sapat na ang effort namin ni Sir Joseph para matalbugan kong higad na yan. Hala, anong ginawa niyo? Sumanyas naman si Patricia na manood na lamang. Nakangiting tinanggap ni Victor ang money cake na nadala ni Dolores. Salamat Dolores, nag-abala ka pa. Wala yun Victor. Sige, hugutin mo na. Pili ang sabi pa ni Dolores kay Victor.
Special cake raw niyan, Victor. Sabi ni Dolores sa amin. Panunukso naman ng baklang katrabaho ni Victor. Bahagya namang lumapit si Patricia sa kinaroroonan ng mga katrabaho ni Victor at sapat lang para makita niyang reaksyon ni Victor. Ano to, Dolores? Nang hugutin kasi ni Victor ang kandila na naroon sa cake, agad na tumambad sa lahat ang mga larawan ni Victor na hubot-hubad na picture sa isang hotel at opisina habang nagtataksil. Natahimik at nagbulungan ang lahat ng mga bisita sa nakita. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam, Victor. Hindi naman yan ang pinalagay ko Pinaglolo ko mo ba ako? Sino namang maglalagay niyan dyan? Pigil Ines, natanong ni Victor kay Dolores. Ako. Sigaw ni Patricia habang naglalakad, papalapit sa gawin ni Victor at Dolores. Nanatiling nakatitig si Patricia, hindi na siya nagulat nang magtamang paningin nila ni Victor. Patricia. Happy birthday, mahal ko. Nasurpresa ka ba? Anong ibig mo sabihin? Tingin mo ba hindi ko malalaman niloloko mo ako? Ngumisi si Patricia at humarap kay Dolores. Ginawaran niya ng malakas na sampal si Dolores na kinasinghap ng lahat. Para saan yun? Anong karapatan mong saktan ako, ha? Para yan sa paglalandi mo sa asawa ko. Muling sinampal ni Patricia si Dolores. At para naman to sa kalandian mong taglay. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo dahil sa mga larawan pa lang nakakita ko. Sapat na ebidensya kung gaano ka kalandi. Hinila ni Patricia ang buhok ni Dolores at kinaladkad dito palapit sa money cake na regalo nito para kay Victor. Patricia, tama na. Walang kasalanan si Dolores. Huwag mo nang kampihan ng kabit mo, Victor. Dahil baka mapatay ko kayo pareho. Inanggagaliting sigaw ni Patricia at kinuha ang cake na nasa mesa at sinampal ito sa pagmumukha ni Dolores. Nagpupumiglas pa si Dolores, ngunit hindi ito hinayaang makawala pa ni Patricia. Muli niya itong sinampal hanggang sa mamanhid ang kanyang palad. Tama na sabi. Nakikinig ka ba, ha, Patricia? Huwag mong sasaktan si Dolores. Sigaw ni Victor kay Patricia at agad na binuhat si Dolores. Pumutok naman ang labi ni Dolores at masamang-masamang nakatingin kay Patricia. Kahit saktan mo ako ng paulit-ulit, Patricia, hindi mo pa rin mababago ang katotohanan. Pumatol sa akin ang asawa mo. Oo, dahil nilandi mo. Hindi ko siya lalandiin kung hindi siyang unang nagbigay ng motibo. Dolores, tama na. Saway naman ni Victor, ngunit hindi ito pinakinggan ni Dolores. Bagkos, sinugod pa nito si Patricia. Akmang babatuhin ni Dolores ang upuan ni Patricia nang mailagan niya ito at galit na sinugod si Dolores. Ibang klase na talagang panahon ngayon. Kung sino pang kabit, sila pang may lakas ng loob magalit. Ano bang pinagyayabang mo? Na nalandi mo si Victor? Oo na, nalandi mo na siya. Pero sisiguraduhin ko rin sa'yo na hindi ka makakalabas ng bahay ko hanggat hindi ka naghihingalo. Marahas hinilang muli ni Patricia ang buhok ni Dolores at walang awang hinampas sa pader ng katawan nito. Narinig pa ni Patricia ang sigaw ni Victor, ngunit wala siyang balak tumigil. Kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin pipili ni Victor. Dahil mas lamang na ako sa'yo ngayon, Patricia. Wala akong pakialam kung hindi niya ako piliin. Masaya akong mawala siya sa buhay ko. Dahil hindi ko yata kakayanin pa na magkaroon ng manlilokong asawa. At sa tingin mo, hahangaan kita dahil dyan? Hindi. Isa ka pa rin talunan, Patricia. Kung sana nabigyan mo ng kahit isang anak si Victor, hindi siya maghahanap ng iba. Dolores, manahimik ka na. Patricia, mahal. Tama na. Tigilan mo na si Dolores. Iusap. Baka mapuruhan mo siya. Manahimik ka, Victor. Wala akong pakialam kahit mapuruhan ko siya. Ni minsan ba naisip mo kung anong nararamdaman ko kapag nalaman kong niloloko mo ako, ha? Hindi, di ba? Kaya para maiparamdam ko sa'yo kung gaano kasakit pagtaksilan, manood ka habang unti-unti kong dinudurog ang babae mo. Calm down, Patricia, please. Pag-usapan natin to. Huwag mong saktan si Dolores, please. Ako na lang. Huwag kang excited, Victor. Kapag wala nang malay ang kabit mo, saka na kita tatadyakan
Sabing wag mong sasaktan ang magiging ina ng anak ko, Patricia. Sigaw ni Victor. At iyon ang dahilan kung bakit napahinto si Patricia. Tila nabingi siya sa narinig niya. Tila namanhid siya. Oh, anong sabi mo, Victor? Patricia. Ulitin mo ang sinabi mo, Victor. Patricia, please. Uulitin mo? O tutuloyin ko tong kabit mo, Victor? Ha? At talagang si Victor pang tinakot mo, Patricia? Oo, buntis ako. At isa yun sa rason ko bakit hindi ako maiwasan ni Victor. Dahil kaya ko siyang bigyan ng anak. Hindi kagaya mo. Natahimik naman ang buong paligid. Naggulat pa ang lahat sa biglang pagdating ni Joseph. Kaya ba nagawa mo kong lokohin? Dahil hindi kita mabigyan ng anak, ha, Victor? Hindi ganun yun, Patricia. Maniwala ka. Hindi ko ginustong lokohin ka. Hindi ginusto? Anong akala mo sa akin, ha? Tanga? Hindi mo ginusto pero nabuntis mo? Pinaglolo ko mo ba ako, Victor? At anong akala mo sa akin? Pinanganak kahapon para paniwalaan ka? I'm sorry, Patricia. Matagal ko na kasing gustong magkaanak eh. Pero ni minsan hindi mo mabigay sa akin. Malakas sa sampal ang ginawa ni Patricia sa pisngi ni Victor. Nag-usap na tayo sa ganyang bagay, di ba? Hindi ko kasalanan na hindi tayo agad makabuo, Victor. Hindi ko ginusto na hindi tayo agad binayaan ng anak. Dahil kung ako man ang tatanungin, gusto ko rin magkaanak tayong dalawa. Pero ngayon, parang pinagpapasalamat ko pa yata na wala pa tayong anak. Dahil kung nagkataon, hindi mo makita ang anak mo sa akin kailanman. Nakikiusap ako, Patricia. Patawarin mo ako. Anda akong iwalin si Dolores, patawad mo lang ako. Muling sinampal ni Patricia si Victor at sa pagkakataong yun, hinayaan niya nang bumuhos ang kanyang mga luha. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo, ha? Maglolo ka? Tapos inaasahan mong mapapatawad kita? At talagang hindi mo paninindigan ang kalokohan mo, ha? Hindi na ako babalik sa'yo, Victor. Sumama ka na sa Dolores na yan at magpakatatay ka. At please lang, huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Agad na lumapit si Victor kay Patricia para sana yakapin siya. Ngunit lumayo si Patricia at tumama pa siya sa dibdib ni Joseph na naroon na pala sa likod niya. Hindi ko akalain na totoo palang mga reklamo ng mga kasamahan mo sa trabaho, Victor. Nakipagrelasyon ka sa dapat katrabaho mo lang. At alam mo ang konsekwensya sa ginawa niyo, tama? Sir Joseph, patawarin mo ako, sir. Sir Joseph, nakikiusap ako, please po. Huwag niyo pong tatanggal sa trabaho. Lalo po ngayon nabuntis po ako, sir. Pakiusap ni Victor at Dolores. Nanatili namang nakatingin si Joseph kay Patricia at huminga ng malalim. Pagkatapos yung sira ng reputasyon ng kumpanya ko, umaasa pa kayong mapapatawad ko kayo? Hindi. Hulihin sila. Kayong humila pababa sa kumpanyang pinaghirapan ko. Dahil sa kalandian nyo. Pati kumpanya ko nadamay ninyo. Sir, please. Buntis ako. Rules are rules, Dolores. And you disobey the rules. Ikaw bang nagtip sa asawa ko na may relasyon kaming dalawa ni Dolores? So what? You deserve to be exposed, Victor. A cheater man like you deserves to be in jail. Kulong agad? Wala naman kaming sinirang rules eh. Nagmahal lang kami ni Dolores. Naging kasalanan pa? Lakas rin ang loob mo, no? Porket mayaman ka, ay kaya mo nang gawin ang lahat? Sino ka ha para husgahan kami? Hindi ko kayo hinihusgahan. Sarili niyong gumagawa ng rason para husgahan kayo ng mga taong nakakasalumuhan niyo. At anong sabi mo? Wala kayong nilabag na rules? First of all, aware kayo na no to insist ang kumpanya ko. Kaya huwag mo akong masigaw-sigawan dyan na parang kasalanan ko pa na mapapatawan kayo ng parusa dahil sa kalandian ninyo. At anong sabi mo ulit? Nagmahalan lang kayo? For heaven's sake, Victor. May asawa ka. May asawa ka habang nakikipaglandian ka pa sa iba. At ikaw naman, Dolores. Paano mo natin mapapagrelasyon sa may asawang tao? Hangang-hanga pa naman ako sa pagiging hardworking mo. May tinatago ka rin palang kalindian. I'm sorry, sir. Hindi naman namin madiktahan ng puso namin kung sinong mamahalin. Please, spare me, Sir Joseph. Spare us. No. Face your consequences.
Nasira ang reputasyon ng kumpanya ko dahil sa inyo. Hindi ko ito mapapalagpas. Malamig na tura ni Joseph at agad na tinalikuran si Victor at Dolores at humarap kay Patricia. Umalis na kayo, please. Alisin mo na sila sa harap ko, Sir Joseph. Nakikiusap ako. Nanginginig ang kamay ni Patricia habang patuloy pa rin ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Hindi alam kung anong susunod yung plano sa buhay, kung gayong sa muling pagmulot niya ng mga mata ay mag-isa na lang siyang sasalubungan ng malamig na simoy ng hangin sa umaga. Patricia, come here. Tahan na. Huwag mong iyakan ng ganung klaseng tao. Hindi nila deserve yun. Hindi ko alam kung ano pa bang kulang sa akin para saktan ako ng ganito ni Victor. Hindi pa ba sapat ang pagmamahal at pagsasakripisyo na ilalay ko para sa kanya? Para saktan niya ako sa paraang hindi ko alam kung paano ako makakabangon, Ninita? Hindi ko alam, Patricia. Kahit ako, wala rin akong ideya kung bakit ka nagawang lokohan ni Victor. Saksi ako sa pagmamahalan niyo magmula na ikasal kayo. Kaya hindi ko talaga masasagot ang tanong mo. Pero isa lang masisiguro ko siya, Patricia. Andito lang ako at handa kang damayan. Kaya tahan na. Hindi ko na alam kung paano pa ba ako makakabangon sa sakit na dinulot nila sa akin. At hindi ko na rin alam kung kaya ko ba silang patawarin. Shh! Huwag mo munang isipin ang lahat ng yan sa ngayon. Ilabas mo lahat ng hinanakit mo. Iiyak mo hanggat gusto mo, Patricia. Andito lang ako. Makalipas ang araw, linggo at buwan, nanatiling sugatan ang puso ni Patricia. Ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban at umaasang darating din ang araw na mahihilom ito at makakabangon siya. Kumusta ka naman dyan? Tulala ka na naman, Patricia. Baka madamay yung mga customer natin, ha? Naku ka! Ayos lang ako. Iniisip ko lang kung ano na kayong nangyari kay Victor. Nakulong na ba sila? Pinakulong kaya sila ni Sir Joseph? Hay naku, bakit siya pa rin iniisip mo? Ikaw na nga tong naloko. Ikaw pang hindi makamove on. Hindi naman kasi ganun kadali yun, Ninita. Hindi ganun kadali kalimutan ng lahat. Pero hindi rin ibig sabihin nun na gusto ko siyang balikan. Sa bagay. Pero sa tingin ko, makakasuhan sila dahil nasa rules ng kumpanya nila Sir Joseph na bawal ang magkarelasyon sa kumpanya. Anong klaseng kaso naman ang mapataw sa kanila? Adultery, Patricia. Singit ni Joseph. Napahawak naman sa dibdib si Ninita habang si Patricia naman ay nagitlada sa biglang pagsingit ni Joseph. Nanggugulat ka naman, Joseph. Pasensya na, Patricia. Ang seryoso niyo kasi, kaya hindi niyo malang naramdaman ng presensya ko. Mema mo, anong ginagawa mo dito? Kumusta nga pala ang kumpanya mo? Okay na ba? Medyo okay naman. Umayos at hindi na magulo. Hindi katulad ng dati. Magulo dahil sa pambababae ng asawa mo. Ex, Joseph. Ex. Kinasuhan niyo na ba sila? Oo. Yung abogado ng kumpanyang bahala ron. And I forgot to tell you na nakunan si Dolores dahil sa stress. Natahimik naman si Patricia at sandaling tumingin sa gawin ni Joseph. Hindi ba dahil sa pananakit ko sa kanya, Joseph? Don't worry, hindi. Gusto nga ba lang makausap ni Victor at ni Dolores kung ayos lang sa'yo? Sa kanilang siguro, Joseph. Hindi ko pa sila kayang makita sa ngayon. Baka kung anong magawa ko sa kanila eh. Galit pa rin ang nararamdaman ko para sa kanila at hindi na mababago yon. Naiintindihan ko, Patricia. Pero kapag handa ka na, magsabi ka sa akin. Isasama kita. Bakit sa'yo? Nandito naman si Ninita, Joseph. Hindi mo na kailangang mag-abala pa. Dahil nasa pangangalaga ng kumpanya ko si Victor at Dolores, habang hindi pa nakakapagdesisyon ng mga ka-business partner ko kung ano nga bang narapat para sa mga taong dahilan ng pagkasira ng kumpanya ko. Ganun ba? Sige. Huwag kang mag-alala. Bala ko rin talagang kausapin si Victor dahil gusto ko mag-file ng annulment. Muling dumaan ang mga araw, linggo at buwan at sinikap ni Patricia ang tulungan ng sarili na makabangon muli. Dahil sa tulong ni Nita at Joseph, nakaramdam muli siya ng panibagong pag-asang magsimula muli. Salamat, Nita. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Hindi ko kakayanin mga araw at gabi na lumipas na lugmok ako kung wala ka. Kaya salamat.
Wala yun, Patricia. Palagi mong tatandaan na nandito lang ako palagi. Nandito lang kami ni Sir Joseph. At kung maisipan mo man na puntahan na si Victor para umusad ang file mo ng annulment, handa akong samahan ka. Hindi pa sa akin, Ninita. Mag-focus na lang muna ako sa coffee shop natin. At bala ko rin magpatayo ng bakery at magsimulang muli. Gusto kong abalahin ang sarili ko sa makabuluhang bagay kaysa magmukmok at iyakan ng taong nanakit sa akin. I'm so proud of you, Patricia. Buti na lang talaga hindi ka marti na babae. Kasi kung nagkataong ganun ka, baka nasampal na kita ng bongga. Ano ako siya nga? Ipagpipilitan ko na lang ba ang sarili ko sa taong ayos sa akin? Sa taong walang ibang alam kundi magloko? No way, Ninita. Mas pipiliin kong maging single habang buhay, no? Nagsisi ka na ba na nagpakasal ka ng ganung kaaga? Umiling naman si Patricia. Hindi. Kahit sa uli nasaktan ako, hindi pa rin ako nagsising nagpakasal ako. And besides, 30 na ako. Hindi na maaga yun. At isa pa, niyang mga panahong ginusto namin ang magpakasal ni Victor, walang halong pagpipilit yun. Walang halong panliloko. Purong pagmamahal lang. Pero ganito talaga siguro ang buhay. Hindi naman natin masisi ang tadhana kung ito talagang nakatadhana sa akin. Pero masakit pa rin at mahirap tanggapin na sa panliloko rin pala hahanto ang lahat. Shh! Huwag ka mag-alala. Aayon sa iyong tadhana, Patricia. At kapag handa na ang puso mong mamahal muli, hayaan mo. Umiling si Patricia at muling tumulo ang luha niya. Hindi ko na yata kaya pang magmahal ulit, Ninita. Hindi na kaya ng puso ko lalo pa na hindi pa to hilom. At hindi ko alam kung kailan to maghihilom. Huwag kang nega, Pat. Alam kong kaya mo yan. Alam kong darating din ang araw na sisigawan mo ako like, Ninita, held na ako. Tara na at lumandi ulit. Sira ulo ka. Pero sana nga dumating ang araw na yon. Pero hindi ko mamadali, Ninita. Totoo. Go with the flow ka nilang talaga. Nagpatayo nga ng bakery si Patricia kung saan tinoon niya ang lahat ng oras niya sa pagbibake. Masaya siya sa ginagawa niya at malaking pasasalamat niya kay Ninita at Joseph na palaging nandyan at handang damayan siya. Makalipas ang isang taon, naging successful ang bakery ni Patricia. Napataon din si Victor at Dolores ng 6 na taon na pagkakakulong sa kasong adultery. Hindi naging madali para kay Patricia ang abutin ang kinaroroonan niya ngayon. Kaya sobrang thankful niya sa mga taong palaging nasa likod niya at handa siyang alalayan. Congrats, Patricia. Sabi ko naman sa'yo, kaya mo. Grabe. Look at you now. Isa ka ng businesswoman like me. Salamat, Joseph. Pero hindi ko pa rin natatapatan ang pagiging CEO mo. Duh. Hindi mo kailangang tapatan pa. Dahil mas magaling ka. Isipin mo, sa kabila ng masalimuot kong nakaraan, nagawa mo pa rin lumaban at makarating sa tuktok. Congrats talaga, Pats. Kung hindi naman dahil sa tulong nyo, hindi ko maaabot to. Salamat sa inyo, Ninita. Walang anuman. Kumusta ka naman ngayon, Pat? Okay lang. Hindi pa totally hilom ang puso ko. Pero masasabi kong hindi na katulad ng dati yung sakit. You're so brave. Mabuti na lang, hindi ka marupok. Bakit, Joseph? Anong problema sa marupok, ha? Wala naman. Pero ang pangit ang tingnan kung pagkatapos kang lokohin ng asawa mo. Papatawarin mo pa siya, right? Nakakaawa sa part ni loko yun. Sa bagay, tama ka naman. Pero hindi mo naman masisisi ang ganung tao eh. Mahirap kalabanin ng pag-ibig, Joseph. Kaya nitong bulagin kahit na nasa harap mo ng katotohanan. Kahit nasa harap mo ng mga bagay na makakasira sa'yo. Yeah. Pero kung puro pusong papairalin mo, matatalo ka, Pat. Mas okay na pati utak kayo umiral kapag nagmamahal ka. Para hindi ka masaktan ng sobra sa huli. Kaya nga sobrang hanga ako sa'yo eh. Kahit halata namang sobrang mahal mo yung asawa mo, nagawa mo pa rin ang pinakahirap na desisyon sa buong buhay mo. Ano naman yun eh? Ang makipaghiwalay sa asawa mo at ipaubayan mo siya sa iba. Wala naman na kasi akong choice eh. Alangan namang piliin ko ang sarili ko sa ayaw na sa akin, di ba? Bago ko pa man malaman na niloloko ko ni Victor, naramdaman ko na ang panlalamig niya sa akin. Bagay na ni minsan eh, hindi ko naramdaman noon. Pero dahil nabulag din ako sa pagmamahal ko sa kanya,
Hinayaan ko siya. Sa anong paraan naman? Nagloko na ba siya dati? Hindi. After second wedding anniversary kasi namin, nag-iba ng lahat. Nagsimula na siyang manlamig. May nakita na akong sign na niloloko niya ako. Pero mas pinili kong magbulag-bulagan dahil nga mahal ko siya. Ang tanga ko sa part na yun wala Mahal ko yung tao. No, hindi ka naman totally tanga. Valid naman ang reason mo. Nagmahal ka lang, Patricia, tulad ng sabi mo. Pero mas kailangan pa rin natin ang matutunan na huwag tayong magmahal ng sobra-sobra. At huwag nating hayaan ang pagmamahal ang magiging rason ng pagbabago o pagkapahamak natin. Napangiti naman si Patricia. Hindi niya inaasahan na makakausap niya si Joseph patungkol sa gantong usapin. Dahil kung tititigan ng mabuti si Joseph, parang wala itong alam tungkol sa pag-ibig at puro lang trabaho ang nasa utak nito. You know what, Joseph? Tatandaan ko lahat ng sinabi mo. Salamat. Hindi ko alam na may improvement na pala na nagaganap sa pagkatao mo. Marunong ka na pagdating sa usaping pag-ibig. Bakit? Hindi ba ako maalam dati? As far as I know, ako may pinakamaraming admirer sa mga kaklase natin, no? Ang yabang. Ang tanong, nagmahal ka na ba? Sandali namang natigil si Joseph at tumitig kay Patricia. Oo, isang beses. Wow, talaga? So ano nangyari? Wala naudlot. Hindi ko na kasi siya nakita ulit nang makagraduate kami ng high school. Pumunta na ako ng States at doon nag-aral. Yung babae, nasa na? Hindi mo ba sinubukang i-reach out? Hello, high-tech na tayo ngayon. May mga social media na pwede nating hanapan ng mga taong gusto nating matagpuan. Iba siya, Patricia. Hindi siya yung tipo ng babaeng mabilis mong mahagilap. Isang search mo lang. Hindi siya active sa social media. Wala ring balita sa kanyang dati na mga kaklase. Kaya nawalan ako ng pag-asa at tuloy ng sumuko. Sayang naman. Don't worry. Makakahanap ka rin ng babaeng deserve mo. Hindi na kailangan. Mas mahal kong kumpanya ko, Patricia. Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Aalis na rin ako. Salamat sa oras mo. Sige, salamat rin sa oras mo, Joseph. Nakangiting tininaw ni Patricia si Joseph habang papalabas ng bakery niya. Agad namang lumapit sa kanya si Ninita na may nakakalokong ngisi. Anong tingin niyan ha, Patricia? May gusto ka ba kay Joseph? Ano ka ba, Ninita? Basta-basta ka nilang sumusulpot. At saka, anong may gusto? Wala Natutuwa lang ako sa kanya. Ang laki nilang pinagbago ng pinsan mo, no? Ay, totoo. Dahil lang sa isang babae yan. Siya ang rason kung bakit nagsumikap si Joseph. Hindi ko nga akalain na magkaklase pala kayo dati ng pinsan ko. At hindi ko rin akalain na magpinsan pala kayo ni Joseph. Linti ka? Pa-sir-sir ka pa dyan? Kakilala mo naman pala talaga. May rason kaya ganun Baliw. Pero next time ko na ichichika, marami ng customer. Grabe, sikat na talaga ang bakery mo. Tumawa naman si Patricia at pumunta na sa counter. Halika at tulungan mo ako, Ninita. Hindi ko kakayanin to. Nakangiti pang sabi ni Patricia. Katulad ng sinabi ni Patricia, nag-focus siya sa business niya. Ngunit hindi pa rin talaga maiiwasan ang katotohanan at kailangan mo pa rin ang sakit ng nakaraan. Isang araw habang abala si Patricia sa pagbibake nang pumasok si Ninita kasama si Joseph na humahangos. Ano nangyari sa inyo? Bakit kayo hingal na hingal? Tumakbo ba kayo papunta dito? Tanong ni Patricia sa dalawa. Oo, ang traffic kasi. We're here to inform you that Victor need you. Bakit? Ano naman kailangan niya? Na-hospital siya, Patricia. Bakit akong kailangan yung puntahan? May mga magulang naman siya, Joseph. Bakit hindi silang tawagan ninyo? Hindi ko nakargo si Victor. Hindi pwede, Patricia. Illegal pa rin ang kasal ninyo. Dahil hindi pa rin naman na-aprobahan ang kaso nyo. Kailangan operahan si Victor at pirma mong makakasaba sa buhay niya. Natigilan naman si Patricia. Naramdaman niyang paninikip ng kanyang dibdib. Gusto niyang magreklamo at sabihin hindi siya sasama. Ngunit naroon pa rin sa puso niyang konsensya.
Kahit kasi nasaktan siya ng sobra ni Victor, hindi kaya ni Patriciang hayaan nilang namamatay ito dahil sa galit niya. Hindi niya kayang may mamatay dahil sa kanya. Nang makarating sila sa ospital, agad na pinuntahan ni Patricia ang nasabing mga papers na kailangang pirmahan. Nadatnan niya pa rin si Dolores na nakaposas at namumugto ang mga mata. Patricia, salamat at pumunta ka dito. Huwag mo akong pasalamatan dahil kung pananaigin ko lang galit sa puso ko. Wala ako sarap ngayon. Pero hindi naman ko kagaya niyo na walang konsensya. Matigas sa sagot ni Patricia at dumaretso na sa nurse station. Matapos mapirmahan lahat ng kailangang pirmahan ni Patricia, agad na prinseso ni Joseph ang pagpapa-opera ni Victor. Okay na ba, Joseph? Pwede na ba akong umuwi? Hindi naman na siguro ako kailangan dito, di ba? Oo, pero ilang oras lang naman ang operation. Hindi mo ba kayang maghintay? Samahan mo na ako rito. Biniling ko sa PA ko ng baker mo. Sila na munang bahala ron. At isa pa, nandun si Ninita. Hanga talaga ako sa'yo, Joseph. Bakit naman? Kinilabutan naman ako sa tingin mo, Patricia. Baka type mo na ako, ah. Sumama naman ang tingin ni Patricia at umiling. Hindi, ano ka ba? Hinahangaan ko lang kasi yung pagiging mabuti mong tao. Kasi isipin mo, si Victor at Dolores ang rason kung bakit halos hindi ka na matulog para lang maayos ang gulo ng kumpanya mo. Pero eto ka pa rin. Handa ka pa rin tulungan sila kahit alam mo sa sarili mong hindi mo naman sila kargo. Hindi naman masamang magpatawad, Patricia. Hindi naman ako ganun kaperpekto para hindi mo patawad. Nakakagawa rin ako ng mali. At isa pa, lahat ng tao pwedeng magbago. Pero hindi lahat ng tao deserve patawarin, Joseph. Sa totoo lang, ayoko sanang sumama sa inyo papunta dito Kasi sabi ko sa sarili ko, ano pa bang gagawin ko rito? Wala na akong pakialam kay Victor. At hindi ko pa rin siya kayang makita. Nahihirapan pa rin akong patawarin siya. Sila. Pero look at me now. Nandito ako sa tabi. Mabuti kang tao, Patricia. Kaya ka andito. Dahil kahit gaano kasamang ginawa si ni Victor, nanaig pa rin sa puso mo ang kabutihan. Masyadong busilak ang puso mo. Bagay na masalo kong hinangaan. Bihira sa babaeng ganyan. At masaya ako na nakikitang okay ka na talaga. At sana handa ka na rin kausapin ng lalaki na nakit sa'yo. Siguro nga, Joseph. Ganun talaga siguro kapag mabait, ano? Pero hindi ko pa rin alam kung kaya ko na nga ba siyang kausapin. Kung pagkatapos ng lahat, kaya ko pa ba siyang patawarin? Alam kong kaya mo, Patricia. Hindi mo lang sinusubukan. Masarap mamuhay ng walang kaalitan at walang iniiwasang tao. At sa buhay natin, mas lamang pa rin kapag may mabuti kang puso at kaya mong patawarin ang mga taong nanakit sa'yo. Dahil doon mo lang mapapatunayan sa sarili mo kung gaano ka katapang. At sa pamamagitan nun, masasabi mo na mas lamang ka sa kanila. Naks, talaga naman Sobrang bait. Nakakatuwa talaga kapag ikaw kausap ko, Joseph. Kumpara kay Ninita na puro ng ewa lang naririnig ko. Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, Patricia, ito na siguro ang pinakamagandang epekto. Ang gawin ako matapang ng Diyos. Pero may mabuting puso para sa mga tao. Tingin ko nga, hayaan mo. Kakausapin ko si Victor pagkagising niya. Pero hindi ibig sabihin nun na magiging okay na lahat. Patatawarin ko siya, oo. Pero hanggang dun lang yun. Gusto ko rin mabawasan ang bigat sa dibdib ko. At salamat sa iyo, Joseph. Walang anuman, Patricia. Andito lang ako lagi sa tabi mo. Handa kang damayan. Ganun ka kahalaga sa akin. Napangiti si Patricia sa sinabi ni Joseph. Makalipas ang 2 araw, binalita ni Joseph kay Patricia na gising na si Victor at gusto siya nitong makausap. Hindi naman nagdalawang isip na pumunta si Patricia sa ospital kung saan naka-admit si Victor. Nadatnan pa niya sa labas si Joseph. Mabuti naman nakapunta ka. Hinihintay ka ni Victor sa loob. Good luck, Patricia. Kaya mo yan. Maraming salamat, Joseph. Nang makapasok si Patricia sa loob ng kwarto ni Victor, nadatnan niya itong nakaupo. Napangiti pa si Victor nang dumako ang paningin niya kay Patricia. Salamat at pinagbigyan mo ako na makausap ko, Patricia. Alikat mo po. Gusto mo ba ng apple? Ipagbabalat kita. Hindi na, Victor. Sige, anong gusto mo?
May mga pagkain dyan na dinala ni Sir Joseph. Baka gusto mong kumain? Hindi ako gutom. Huwag mo nang pahabain pang oras. Busy ako. Marami akong trabaho na dapat pagtuunan ng pansin kesa sa'yo. Kaya kung ano man ang gusto mo sabihin sa akin, Victor, please lang, sabihin mo na. Napayuko naman si Victor. Pasensya na. Naabala pa pala kita. Sabihin mo lang gusto mong sabihin kung ayaw mong makaabala. Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo, Patricia. Sa lahat ng nagawa ko. Hindi ko gustong saktan ka ng ganun. Hindi ko gustong makita ka nagdurusa dahil sa akin. Patawarin mo ako na nagpatalo ako sa tukso. Patawarin mo ako dahil minsan hindi ko naisip na masasaktan pala kita. Kahit ilang beses kang humingi ng tawad, Victor, hindi na mababagong katotohanan. Sinaktan mo na ako. Pinagmukha mo akong tanga. Ni minsan hindi mo naisip na may damdamin din ako. Pasensya na, Patricia. Masyado yata ako nakampante sa pagmamahal na meron ka para sa akin. Ang akala ko dati, kapag natuklasan mo mga iba akong babae, mapapatawad mo ako at bibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para magbago. Pero nabigo ako. Pasensya na. At bakit mo naman naisip na patatawarin kita? Gano'n na ba ako katanga sa paningin mo, ha, Victor? Matapos mo akong lokohin, iniisip mo pa rin na magiging maayos tayo? Hindi ako martir, Victor. Hindi ko pagsisiksikan ng sarili ko sa taong hindi na akong mahal. Hindi ko ipipilit sa yung sarili ko. At lalong hindi ko hahayaang maging tanga pa ulit ang sarili ko dahil sa pagmamahal ko sa Victor. Gano'n na nga. Kaya sobrang nagsisisi ako, Patricia. Ang totoo, hindi ko alam kung paano kita kakausapin ngayon. Hiyang-hiya ko sa'yo. Lalo na sa mga magulang mo. Dapat lang na makaramdam ka ng hiya. Dahil kung hindi, aba, ang kapal rin naman ang pagmumukha mo. Sagradong kasal natin, Victor. Sa harap ng mga magulang mo at mga magulang ko, nangako ka na hindi mo ko sasaktan. At sa harap ng mga taong imbitado, nangako tayo sa isa't isa na magsasama tayo habang buhay. At higit sa lahat, sa harap ng Diyos, nangako ka na mamahalin mo ko at hindi ka gagawa ng bagay na ikasisira ng relasyon nating dalawa. Pero anong ending? Lahat ng sinabi mo nang ikasal tayo, lahat yun kinain mo. Dahil sa paniloko mo sa akin, hirap na akong patawarin ka. Pinahid ni Patricia ang sangbuti ng luha matapos niyang sabihin yun. Malamlam naman ang mga mata ni Victor at gusto na rin pakawala ng mga luhang namumuo sa mata niya. I'm sorry, Patricia. Naiintindihan ko kung saan nagagaling galit mo at deserve ko na kasuklaman mo. Hindi ko minamadaling patawarin mo ako pero sana dumating ang araw na mangyari yun. Sana dumating ang araw na kaya mo na akong patawarin, Patricia. At para sabihin ko sa iyo, hindi ko pinagsisihan na minamahal at pinakasalan kita. Pero nagawa mong lokohin ako, Victor. Ganun ka ba magmahal? Kailangang dalawa kami sa buhay mo? Hindi ka makontento at talagang binuntis mo pa yung kabit mo? Lakas yun ang loob mo, no? At oo, hindi ko pa yata kayang patawarin ka sa ngayon. At totoo, akala ko kaya ko na. Hindi pa pala. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman nakakatulad ng dati yung galit na meron ako para sa'yo. Maganda rin sa pakiramdam ngayon. Then nilabas ko na lahat ng hinanakit ko. Salamat sa'yo. Magpagaling ka. Salamat, Patricia. Pangako, kapag makalaya ako, sisikapin ko makuha ang pagpapatawad mo. Hindi na kailangan, Victor. Huwag mo na rin akong puntahan kapag makalaya ka. Si Dolores ang samahan mo habang buhay. Magpa-file nga pala ako ng annulment. Bakit? Hihiwalay mo na ba ako ng tuluyan, Patricia? Obvious ba? Anong akala mo sa akin, tanga? May sira bang ulo mo, ha? Anong gusto mong gawin ko, Aber? Ang hintay na makalaya ako at ayusin ang relasyon natin, Patricia. Ang kapal rin talaga ng pagmumukha mo, no? Hindi ka ba nahihiya? Grabe, Victor. Hindi ko akalain na ganun kakapal ang apog mo para sabihin sarap ko yan. Huwag ka nang umasang magkakabalikan pa tayong dalawa. Sorry. Ipadala mo lang ako sa kulungan ng aming papers para mapirmahan ko agad. Asensya na talaga, Patricia. Masyado yata talaga kitang nasaktan. Aalis na ako, Victor. Paalam. Mabilis tinungo ni Patricia ang pinto ng kwarto ni Victor
at agad na lumabas. Nadatnan niya pa rin si Joseph at baka sa mukha nito ang pag-aalala. Agad sinundan ni Joseph si Patricia papunta sa labas ng ospital at tumungo sa isang bench malapit sa malaking puno at doon naupo. Kamusta? Ayos ka lang ba, Patricia? Ano na pag-usapan niyo? Okay na kayo? Matapos ko siyang makausap, gumaan ang pakiramdam ko at parang nabunutan ng tinik ang puso ko. Pero hindi lang maintindihan kung bakit sobrang kitid ang utak niya at ang kapalang pagmumukha niya para sabihin na ayusin namin ang relasyon namin. Nasinira niya pa ha? Sa oras na makalayo daw siya? Ang kapal. Siyempre, mahal ka pa rin niya, Patricia. Siguro iniisip niya sa oras na makalayo na siya, napatawad mo na siya at bibigyan mo siya ng second chance. Malabong mangyari yun, Joseph. Mas gugustuhin kong tumandang dalaga kaysa bumalik sa lalaking minsan na nandurog ng puso ko. Hindi ko na yata kayang tanggapin pa siya sa buhay ko, no? Naiintindihan kita. Kahit ako, kung sa akin nangyari yun, kahit mahal na mahal ko yung tao, hindi na ako babalik pa sa kanya. Kahit balibalik na rin pa ang mundo. Once a cheater, always a cheater. Di ba? At saka kapag hinayaan ko lang ang panlulokong ginawa niya sa akin, sure akong uulit at uulit siya. Ganun ang mga manluloko. Kaya next time, kung magmamahal ka ulit, dapat kagaya ko na. Kung hindi ka sasaktan at paluluhain. Hindi akong kumbisido. Dahil lahat ng tao kapag natukso, magloloko at magloloko yan. At hindi ko na yata kayang magmahal muli, Joseph. Kaya wag na wag mo akong bobolahin dahil hindi ko ubra sa akin yan. Grabe. Ganun ka ka-bitter, no? Sobrang natrauma ka talaga sa ginawa ng ex-husband mo. Ang lala. Ganun talaga. Mahirap na akong paniwalain ngayon. Mas gugustuhin ko pang albalahan ng sarili ko sa business ko kaysa maghanap na naman ng panibagong babasag ng puso ko. Lakas mo talaga. Pero tama yan. Wag na wag kang papasok sa isang relasyon. Hindi ka pa sigurado kung tamang tao na ba yun o hindi. Maging pihikan ka na ngayon. Pihikan naman ako Talaga? Bakit kaluhaan ngayon? Mabait naman dati si Victor, ano? Natukso lang kaya ganun. Pero bahala siya dyan. Basta okay na ako. Hindi na ako nasasaktan masyado. Good for you. As of now, umuwi na tayo. Dahil mukhang babagsak ng ulan. Sige, salamat Joseph. Mag-iingat ka. Sabi ni Patricia. Niyakap naman siya ni Joseph na siyang kinagulat niya. Wala nga naman, Pat. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako ha. Palagi naman akong available pagdating sa'yo Mag-iingat ka ng pauwi. Ngumiti naman si Patricia nang makawala siya sa yakap ni Joseph at kinawayan ito. Nang makaalis, agad namang lumapit si Dolores kay Patricia. Pwede ba tayong mag-usap, Patricia? Para saan naman? At bakit ka andito? Hindi ba't dapat nasa kulungan ka? Oo, nakiusap ako sa pulis na kasama ko na kakausapin muna kita bago kami bumalik ng kulungan. Sige, anong kailangan mo sa akin? At ano pa ba ang dapat nating pag-usapan? Gusto ko sanang humingi ng tawad, Patricia. Sa lahat ng nagawa ko. Patawarin mo ako. Kung alam ko lang na may asawa na si Victor, hindi na sana ako pumatol pa sa kanya. Ilang beses pa ba kayong hihingi ng tawad? Nangyari na ang nangyari at wala na akong magagawa pa. Pero hindi pa rin sapat yon para patawarin ko kayo. Kaya pasensya ka na. Hindi ko pa kayang patawarin kayo. Naiintindihan ko. Gusto ko lang talagang humingi ng tawad dahil hindi ako pinapatuloy ng konsensya ko. Bumalik ka na sa kulungan, Dolores. Wala akong panahon para sa'yo. Hindi ako madamot sa pagpapatawad dahil hindi naman ako perpektong tao Pero sa ngayon, hindi ko pa kayang patawarin kayo. Aalis na ako. Agad dinalikurin ni Patricia si Dolores at sumakay sa kotse niya. Magmula noon, naging masaya na si Patricia. Wala nang halong pagpipilit ang pagising niya sa umaga para sa lubungan ng napakagandang tanawin at napakasarap na sariwang hangin. Hindi na rin ang sakit ang nararamdaman niya ang dahilan kung bakit siya nalilibang sa pagbibake. Wala nang bahid ng lungkot ang mga mata ni Patricia. At natutulong niya na rin na mahalin ang kanyang sarili, bagay na hindi niya nagawa noon. Makalipas ang 3 taon, tuluyan na ngang naghilom ang puso ni Patricia na sugatan. Napatawad na rin si Victor at Dolores.
Ang tanging inaasikaso niya na lang ngayon ay ang annulment nilang dalawa ni Victor. Andito ka na naman, Joseph. Wala ka bang trabaho sa kumpanya mo? Halos araw-araw ka nilang dito sa shop ko para kumain ng strawberry cheesecake. Hindi ka ba magkakadiabetes niyan? Ano ka ba, Patricia? Kaya nga araw-araw kong dito para mabawasan ang stress ko. At sa pamamagitan ng strawberry cheesecake na gawa mo, natutulungan itong mabawasan ang frustrations ko. Bakit? Masyado bang nakaka-frustrate maging CEO? At masyado rin bang masarap ang cake na yan para gawin mong stress reliever? Oo, ang sagot sa lahat, Patricia. Kaya hayaan mo na akong enjoyin to at bumalik ka na sa trabaho mo dahil dumadami na naman ang customers mo. Oo nga naman, Patricia. Hayaan mo na si Joseph. Palaging andito yan para purmahan ka, no? Hindi ka yata nakakalatang type ka ng pinsan ko. Singit naman ni Ninita. Umiling naman si Joseph at napaawang ng labi si Patricia. Hoy, Ninita, wag mo nga akong pangunahan sa mga desisyon ko sa buhay. At may kasunduan kami niya ni Patricia. Kapag tumuntong kami sa edad 35 at wala pa kaming love life, di pakakasal na namin ng isa't isa. Di ba, Patricia? Oo nga, masyado ka naman yata nagmamadali, Ninita. Gusto pa naming enjoy ng pagiging mag-business partners namin. At isa pa, busy kami pareho sa mga business namin. Kaya ikaw kung gusto mo na mag-asawa, gora na. Suportado ka namin. Huwag na akong madamay-damay dyan ha. Dahil stress na ako sa mga kasong hawak ko. Ganyan ang nagpapala ng pag-aabogada mo, Ninita. Siyempre, nag-abogado talaga ako, Patricia, para sa'yo. Para naman maranasan mo kahit isang beses na paglaban ka, no? Foul yun ha. Pinaglaban rin naman ako dati Niloko ka nga lang sa huli. Visit ka talaga. Kamusta nga pala yung annulment na pinafile ko sa'yo? Ay oo nga pala. Speaking of annulment, pirma na lang ni Victor ang need para maging forever single ka na, leche ka. Natawa naman si Patricia at Joseph sa inasta ni Ninita. Niyakap naman ni Patricia si Ninita at kinuhang envelope. Salamat, Ninita. Pupuntahan ko si Victor para papirmahan to sa kanya. Samahan na kita, Patricia. Huwag na, Joseph. Kaya kong pumunta ng mag-isa. Huwag mo namang kariri ng pagiging gentleman mo. Grabe naman to. Nagpapalakas yung tao Sabi ni Joseph, sabay kamot ng ulo. Kinabukasan agad na tumungo si Patricia kay Victor para papirmahan ang annulment. Hindi naman natagalan si Patricia dahil agad ring pinirmahan ni Victor ang annulment paper nang walang pag-aalinlangan. Salamat, Victor. Wala ka naman, Patricia. Salamat din sa lahat. Mag-ingat ka. Agad na nagpaalam si Patricia kay Victor at bumalik na sa shop niya. Nakita niya parang si Ninita at Joseph na tila may pinag-uusapan. Nang lumapit siya agad itong tumigil. Anong pinag-uusapan niyo? Binabackstab niyo siguro ako, no? Makabintang naman to. May chinika lang sa akin si Joseph abot sa babaeng napupusuan niya. Wow, meron Ipakilala mo naman sa amin, Joseph. Kaibigan mo naman kami. Di ba, Ninita? True. Wag na. Kilalang kilala niyo naman siya Talaga lang ha? Baka matorpe ka pa. Diyos mayo, Joseph. Hindi na, Ninita. Ngayon pa na sigurado na akong single na siya. Bonak naman. Out of place din naman ang atake ko sa topic ninyo. Kayo lang nakaka-relate Isali niyo naman ako. Oo, kasali ka na, Patricia. Alis na ako, Joseph. Ikaw nang bahalang kumausap kay Patricia, ha? Gusto niya raw sumali Akala mo talaga naglalaro tayo. Natatawang sabi naman ni Nita at nagpaalam na. Patricia, pwede ba tayo mag-usap? Nag-uusap na tayo, Joseph. Ano pa bang klaseng pag-uusap ang gusto mo? Ang maldita talaga nito kahit kailan. Binibiro ka lang. Ano ba kasing gusto mong pag-usapan? Tungkol ba to sa babaeng nagugustuhan mo? Oo. At saka pwede bang mag-request pat? Sige, basta walang manghirap. Kasi matagal ko nang gustong aminin to sa'yo. Simula pa ng high school. Kaso katulad yun ang sinabi ng mga classmates natin dati. Torpe ako. Kaya hindi ko magawang umamin sa'yo dati. Pero ngayon, parang hindi ko na yata kaya maghintay ng matagal pa. At gustong gusto ko na maangkin ka, Patricia. Ha?
all this time ako yung babaeng kinukwento mo palagi? Yung babaeng gusto mo since high school? Pero paano nangyari yun? Hindi ko alam. Akala ko dati puppy love lang eh. Pero nang makagraduate tayo ng high school, doon ko na-realize na hindi. Mahal na pala kita dati pa, Patricia. Pero nang matagpuan naman kita, huli na ang lahat. May asawa ka na. Hindi naman makapaniwala si Patricia sa narinig niya. Don't get me wrong ha. Masama ba akong tao kung nang time na nalaman kong niloko ka ng dati mong asawa, natuwa ako? Ba't sira ulo ka pala? So habang durog na durog ako, nagsasaya ka? Ibang klase ka rin, Joseph. O hindi ah. Naaawa ako sa'yo. Kaya nga gusto kong maging crying shoulder mo eh. Kaso palaging nakaharang si Ninita. Ay, hirap paniwalaan lahat ng sinasabi mo ngayon, Joseph. Alam ko. Pero handa naman ako ipakita sa'yo na seryoso lahat ng sinasabi ko eh. At seryoso ako sa'yo. Handa kitang pakasalan ura-urada mismo, Patricia. Maniwala ka. Talaga lang? Ligawan muna ako. Natawa na lang rin si Joseph nang matawa si Patricia. Mula noon, hindi na tinigilan ni Joseph si Patricia. Niligawan niya ito at maging ang mga magulang nito. Hindi naman nagtagal, nahulog na rin ang loob ni Patricia kay Joseph. Naging masayang muli si Patricia at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang pagmamahal na hindi pilit at walang halong paniloko. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya rin kung gaano siya kahalaga para kay Joseph. Makalipas ang 5 taon, naging ganap ng mag-asawa si Joseph at Patricia at nagsama sila ng masaya at panghabang buhay. Habang buhay ring baon ni Patricia ang lahat ng natutunan niya sa past relationship niya. At dahil kay Joseph, natuto siyang magpatawad at patawarin ang kanyang sarili. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kayong salamat!